December 1, 2023. Isa sa pinakamalamig na klima ngayong taon dito sa Germany na may negative 10 degrees Celsius sa loob ng 10 araw at pwede magkaroon ng 1 to 3 feet na snow level sa ilang bahagi ng bansa. Lahat ng yan ay pwedeng maranasan ng isang OFW na ang pangalan ay Echo. At ngayon ay ang araw na ito ay may 46% na chance na hindi siya bumangon agad-agad sa kama niya. Ito rin ang madalas na percentage ng cellphone niya na halos 9 to 12 hours per day niyang hawak. Wala naman talagang espesyal sa video na ito. Ang gusto lang ni Echo ay magbida-bida at ipakita ang mga bagay na mayroon sa kwarto niya at maglinis para masabi na masipag din siya. At 99.2% din na susya na mananalo siya sa loto. Naghahanap kasama yun. Basta panoorin nyo na lang. It's Sunday, 10 a.m. Naisipan ko lang i-document ng araw na to dahil isa to sa mga araw na super lamig and na-inspire kasi ako sa movie na napanood ko sa Netflix, yung Love at First Sight. And yun, the rest of this video ay all about statistics kung ano yung meron dito sa kwarto na to o sa apartment namin. So samahan nyo ako sa a day in the life of an OFW dito sa Germany. Ako si Echo. Ito ang kwento ko. Isa sa mga kakaibang features ng bahay dito sa Germany ay yung kanilang bintana. Kasi may mga kung ano-anong pwedeng gawin sa kanya. Tulad dito. So, pwede mo siyang buksan ng ganyan, ng buo. Actually, silang dalawa. Pwede mo siyang buksan. Yan. Pero, pwede mo rin siyang buksan ng pataas. So, pwede rin siyang ganyan. O, diba? So, dito sa Germany, meron din silang 9 seconds to 9 minutes na rule pagdating sa bintana. So sabi nila, dapat daw, suggestion nila ay every day for 9 seconds to 9 minutes or 9 minutes, kailangan nakabukas yung bintana every day para, you know, lumabas yung mga negative energy, negative vibes or kung ano mga mikrobe na nasa loob, tapos lumabas, then yung fresh air yung pumasok. Kung hindi mo na kaya within 9 minutes or more than 9 seconds, edi sarado mo na. So usually, ginagawa ko kapag may mga moist na galing sa paligid, pinupunasan ko na lang. So may mga basahan dito, pupunasan mo lang siyang ganyan. Ganyan. O, diba? And, dahil nakikita nyo naman na, so kung manonotice nyo, mayroong mga molds dito. Usually, pagka winter, ganyan talaga yung nangyayari. May mga molds, pwede mo naman siyang tanggalin actually. Pwede mo naman siyang tanggalin, natatanggal siya. Pero ako kasi, once in a while, tinatanggal ko siya, tapos, natatanggal din kasi siya every summer. So, tatanggalin mo lang siyang ganyan, pupunasan mo. Then, sa summer, mawawala din siya. So, pero dapat talaga, once in a while, pupunasan mo siya. So, mamaya ko na siya pupunasan. At syempre, ang star ng winter, ang heater. O, diba? So, punta sa bintana ng molds, ang heater. So, ang tawag ng sa Deutsch, ang tawag sa heater ay Heizung. So, ang Heizung namin sa kwarto ko ay merong isang Heizung o may isang heater. Usually, November, binubuksan na namin ang heater. Pero, dahil sa napaka laking dahilan
dahil sa napakamahal na kuryente at bayad sa heater, napagdesisyonan namin na ngayong taon ay hindi kami gagamit ng heater. Hindi lahat libre dito sa Germany o sa Europe. So yun lang yung downside. So pasensya na, hindi ko siya magagamit. Pasensya na. Isa talaga sa mga dahilan kung bakit nagkakamoys ang aking kwarto ay dahil sa aking mga Lucky Bamboo. Dahil kasi ako ay merong, ilan ba to? 9 pieces ng Lucky Bamboo dito sa malaking jar and 2 pieces dito sa maliit. So nangyayari yung init na meron dito sa kwarto, nagmo-moist sa paligid, lalo na dito sa aking bintana. So yun talaga yung dahilan. Meron 26 na piraso ng mga halaman dito sa kwarto na ito. At ayon sa Feng Shui, swerte daw ang mga to. At 6 sa kanila ay dapat nang diligan. So, didiligan ko muna. Hi guys. Ayon sa mga nag-aalaga talaga ng mga halaman, tuwing winter ay dapat every 3 to 4 weeks lang ang dilig sa mga ito. Dahil dyan, may 35% na chance na malunod sa tubig ang mga halaman ni Echo. Dahil hindi agad natutuyo ang tubig nito. 15% ng mga alaga niya ay namatay dahil hindi niya ito alam bago siya nag-alaga mula nung 1 taon. May mga pagkakataon sana na napipigilan nito kung nagplano lang siya ng mga bagay-bagay ayon sa pag-aaral at statistics. Pero ganun ba talaga? Kailangan kalkulado ang kilos at desisyon natin sa buhay para masabi natin na magiging matagumpay ang mga bahagi ng buhay natin. Kailangan ba alam natin ang sukat at timbang, ang porsyento ng mga sitwasyon bago tayo gumalaw? Kapag ikukulong mo sa 4 na sulok ng idea na ito ang kilos mo, magagarantya ba nito ang tagumpay o kaligayahan ng tao? Yung satisfaction? Yung mas may pinag-aralan ba ay mas may advantage sa lahat? Tapos, sino yung magdidesisyon kung ilang porsyento ka na successful or ilang battery life na yung pagod natin? Hindi lahat kasi may kalayaan para gawin ito. Hindi lahat din ay nabibigyan ng oras, yaman, talino para makalkula ang lahat. Pero hindi din nangangahulugan na hindi nila alam o hindi nila ginagawa ang lahat. Minsan, tulad ng mga halaman, nalulunod din sila sa tubig at sa lahat.
Meron akong 3 sapatos, isang boots, isang sandals at 2 tsinelas. Halos lahat sila 3 years nang nasa akin. Hindi ako nagpapalit ng sapatos o bumibili ng sapatos hanggat hindi nasisira yung iba sa kanila. Kuripot kasi ako. Sa luma at bago namin bahay, hindi mawawala ang altar. Parehas kasi kami na housemate ko na naniniwala na kailangan sa isang bahay ay merong altar para magsilbing gabay sa araw-araw, spiritually, and magpasalamat ka sa lahat ng mga blessings mo na nare-receive sa araw-araw. Katulad ng ibang OFW, libangan ko din ng magluto. Paborito kong lugar ang kitchen, kaya lagi ako tumatambay dito. Nakakawala kasi ng stress at ng pagod. Siyempre, dahil magkaiba yung oras natin dyan sa Pilipinas, kaya may mga times na ini-spend na lang namin yung oras namin either mag-internet o kaya magluto. Ay! Finally! Kakapagod ano? Well, at least natapos na. Yan talaga medyo busy lately, so saya tayo dahil nakapagdinis tayo.
And medyo organized yung gamit natin today. For today. Mababa trip ka ba kung sasabihin kung hindi totoo ang mga statistics sa video na ito? So, paano naman mabibilang ni Echo yung mga yun? Maglinis nga, tamad na tamad yun. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa bilang. At hindi lahat ng may timbang ay may bigat sa buhay natin para makatulong para mas maging mabuting tao tayo. Piliin mong maging mabuting tao kaysa maging magaling. Magaling magbilang.